Hi, magandang araw po ulit sa inyo, and for our second reading of the day, tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day today. Alasahin po natin mabuti. Okay, pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Ngayon po ay i-reshuffle naman po natin ito. Huwag niyo pong i-skip to mga kapatid, dahil dito po tayo kumukuha ng energy para sa inyo. May nahulog na pong 2, so isasama na natin yan. Naguhulugan na sila. Gusto na po nilang magpakuha. Last. Okay. Pili na po tayo ng 8 pa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Pati po itong oracle do sumasali. Okay. Huwag niyo po itong skip, dahil dito po tayo nagkakaroon ng connection. Alam nyo po, hindi nyo po alam ang katotohanan na there's truth and clarity. Hindi nyo po alam kung ano talaga ang totoo. Nalilin lang po kayo, no? There's truth and clarity kung akala nyo po na pinagpalit at pinili niya na po yung babae o yung third party over you, maybe lalaki or babae na pinili na po yung third party, nagkakamali po kayo. Because kahit nandoon po siya, ang isip niya po ay nasa iyo pa rin. Kung akala mo po na ikaw ay talo, no? Ang talo po kung sino yung kasama niya ngayon. Bakit? Because kahit po yun ang kasama, yun ang current na relationship, ikaw pa rin po ang laman ng puso niya. Pagdating po sa'yo, may passion pa siyang nararamdaman. Mali po kasi siya, no? Nagkamali po talaga siya. Ang akala niya po nung una, wala na po siyang mararamdamang passion sa'yo, wala na po siyang mararamdaman na kakaiba, no? Na pakiramdam. Parang pakiramdam niya is somehow ay wala na siyang
pagmamahal, no? Wala na siyang care sa'yo, nagsawa na siya sa'yo. Hindi po pala, no? It's just parang spur of the moment lang, no? Na dumaan sa kanya na parang ganun yung pakiramdam niya. Somehow kasi sa tagal or sa lagi niyong pagsasama, sa sobrang komportable niya sa'yo, ang akala niya po is nawala ka na po talaga, no? And somehow, parang akala niya po hindi ka na niya mahal, pero nagkamali pala po siya. Oh my God. Ngayon gusto niya pong magkaroon ng peace of mind, mag-move on kahit dito sa kinakasama niya ngayon. Gusto na po niyang umalis, gusto na po niyang magsimula ulit ng bagong mundo. Gusto niya po mag-heal from this kind of situation. Gusto niya na pong ayusin lahat, no? Gusto niya na pong ayusin lahat, and somehow gusto niya pong siguraduhin na magiging maayos na siyang totoo. Maybe he or she or your person needs time to heal. Kailangan niya po mag-heal because hindi niya rin po na alam kung ano po ang pakiramdam niya. There is this loss, and ang pakiramdam niya po ay parang loss po siya, no? Extreme loss ang nararamdaman niya po, at parang pinipilit niya lang po ipakita na siya ay nakabangon pa rin, na siya ay okay pa rin. But the truth is, hindi po, no? Loss na loss po siya sa mga oras ngayon. Hindi niya po alam ano po ang tamang maramdaman niya, dahil hindi na po niya alam kung ano po talaga ang pakiramdam niya. And as a matter of fact, gulong-gulo po ang taong ito, no? Distracted po siya, there's a distraction, lack of rewards, panay kamalasan po yung nangyayari sa kanya ngayon. Kaya somehow, no, na parang distracted po siya, marami pong gumugulo sa isip niya, marami pong bagay na kailangan niyang harapin, kailangan niyang pagsumikapan, because talagang short po itong taong ito. Naging po kasi lumaki po ang ulo niya, no, sa pagmamahal mo. There's power, greed, and domination. Parang ang akala niya po is tuloy-tuloy yung mga blessings na dumarating sa kanya. Well, in fact, hindi niya po alam na ikaw po ang good blessing sa kanya, at hindi niya po alam na ikaw ang nagdadala ng blessing sa kanya because of your aura, no? Meron po sa yung something sa iyo na talagang pag may sumasama po sa iyo ay giginhawa or aayos, no? There is insecurity dahil po talagang iniisip ka po nito. Ang insecurity po ng third party nyo ay sobra-sobra, no? Hindi man po niya aminin sa iyo o hindi mo man po pero naiisip niya po lahat ng efforts na ginawa mo sa kanya, at yung pagiging martyr mo po, naisip niya po, no? Somehow inisip niya po na lahat ay ginawa mo daw para sa kanya, no? Sabi ko nga po, parang this is a continuation again of the reading kanina, na para pong sa totoo lang po, para pong sa nakikita ko, para pong hindi niya po matanggap na pag ikaw po yung mawawala sa kanya, no? Naiisip niya po lahat, sabi ko nga sa sayo, lahat po naiisip niya. Nung dapang-dapa siya, ikaw yung nandyan sa kanya. Nung dapang-dapa siya, nung walang-wala siya, ikaw po ang nagbangon sa kanya at sumuporta sa kanya. Kaya somehow, ang taong ito, hindi niya man po aminin sa'yo. Ngayon po siya nakakaramdam ng bigat ng loob because of this, no? Sa totoo lang po, araw-araw na ginawa ng Diyos ay mabigat po ang pakiramdam niya, at talagang hindi niya din po maintindihan kung ano po talaga yung pakiramdam niya. Somehow he or she is just trying to control, no? To control everything, na para po mapakita na sa lahat ng tao sa paligid niya na siya ay okay lang, na siya ay somehow maayos ang buhay niya. Ma-pride din kasi to, no? Ayaw niyang pakita na hindi na siya maayos, ayaw niyang pakita na siya ay hirap, no? Ayaw niyang pakita na siya ay nakakaranas ng
pagkakaguluhan sa isipan, financially medyo may problema rin po ito, no? Kahit po anong sabihin mo ay hindi mo problema yung person ko kasi mayaman yan. No, nakakaramdam po siya ng financial parang insecurity, hindi rin siya secure ngayon, no? Sabi niya, ang gusto lang naman din niya ay maging free. Free muna, gusto niya muna mag-enjoy, pero bakit ngayon nandiyan na sa kamay niya? Pero bakit parang hindi pala siya masaya at all, no? Nabigay sa kanya yan, pero hindi siya naging masaya at all. Ayan na sinasabi ko, there is burnout and overstress, no? Burnout and overstress po yung person nyo ngayon. Sa totoo lang, kanina lumabas din yung burnout and overstress. Talagang kahit na anong sabihin mo, burnout siya sa buhay niya ngayon. And somehow, stress na stress din po siya. Oh my God, no? Hindi ko po alam kung bakit, pero ayan po yung nararamdaman niya, no? Sobrang stressful po siya. High level of scrutiny, may nangyayaring kakaiba sa kanila ng current person niya. Maybe nagkakalamigan na po talaga itong dalawang to, o nagkakalabasan na po ito ng baho sa isa't isa. No, maybe itong person nyo din po ay somehow nata-turn off din siya sa mga nakikita niya. No, hindi niya sinasadya, pero nata-turn off din po siya sa mga bagay-bagay. Ayan, no. There is this need, poverty and insecurity. Sinasabi ko po sa inyo, there will come a time this person ay lalapit po talaga sa inyo to, at hindi niya po matitiis. Talagang lalapit at lalapit po siya. May mangyayari pong matinding group conflict na maglilid sa person yun ng frustration, ano. Sa totoo lang po ay makakaramdam po yan ng depression and frustration. Hindi niya po ma-explain sa iyo kung ano po yung nangyayari sa kanya. Sa totoo lang po, simula po nang nawala ka sa buhay nito, ay talaga po sa nakita ko, naghihirap po ang dibdib nito. Kung akala mo lang po masaya siya, o ayan, no, living home, moving forward. Kung akala mo lang po masaya siya sa pag-move forward niya sa buhay niya, no, isa po itong dagok na kailangan niyang harapin, dahil pinagdesisyonan at siya po ang gumawa niyan sa sarili niya. Na-take advantage po ang kabutihan mo. As a matter of fact, sa dami po ng kabutihan mo, hindi mo po akalain na magagawa niya yan sa'yo. Na-take advantage po. Why? Because you are too kind. You're one of a kind, pero nasaktan at sinaktan ka pa din po niya, sa totoo lang. Hindi po niya sinadya, pero still ginawa pa rin po niya. And this is a choice. Hindi po ito isang aksidente. Ito po ay isang desisyon na ginawa niya, at hindi niya lang po pinag-isipan. Somehow siya po ang naging self-victimization, entrapment. Siya po ang nag-trap sa sarili niya, no? Siya po ang nag-trap sa sarili niya, at siya din po ang gumawa niyan sa sarili niya. Hindi po niya pwedeng isisi yan sa kahit sino, though at times sinisisi niya po ito sa iyo, na parang ikaw pa po yung may kasalanan sa kanya, no? Nakakatawa na lang po talaga itong taong to. Lack of balance, hindi niya po mabalanse ang sitwasyon ngayon, kaya po ito ay humahampas sa buhay niya ngayon. Hindi po madali ang pinagdadaanan niya. Sabi ko nga, may matinding pinagdadaanan ng person mo, at talaga ngayon niya po nare-realize na ikaw ang kasama niya sa lahat ng problema niya, pero ngayon wala ka na po sa buhay niya. Somehow hindi niya po alam ang gagawin niya, saan siya lalapit, sino yung taong gusto niya sabihan, kasi ikaw at ikaw lang naman daw po ang nakakaintindi sa kanya, and not everybody, no? Bihirang-bihira, at isa ka po sa mga taong feeling niya pinaka nakakaintindi sa kanya.
There is home conflict, lack of support. Simula po nang mawala ka sa buhay, simula po nang mawala ka sa buhay nitong taong to, hindi na po siya nakaramdam ng sincere and genuine support sa mga kasama niya o sa ibang tao, at lalo na po dito kay Chabilitang Palaka or kay Shokoy. Sa totoo lang po, masama po ang loob nito dahil bakit daw po ganyan ang nangyayari sa buhay niya. As a matter of fact, hindi niya po akalain at hindi niya po alam ang sasabihin niya. There's hope, despair, and reaching out. Sa totoo lang po, ay, gusto niya man po lumapit sa iyo, natatakot po siya. Gusto niya po lumapit sa iyo, gusto niya po mag-reach out sa iyo, wala lang po siyang mukhang maiharap sa iyo. And to be honest, pagod na rin po siya. Yan ang kasasabi ko lang for your last card. It's all about overwhelmed, overexhausted, and give up, no? Gusto niya na po mag-give up talaga. Gusto niya na po ng bagong mundo, pero hindi niya po magawa. Yan po ang problema, no? Kasi siya po yung gumawa niyan, and somehow wala po tayong magagawa dito. Siya lang po ang makakaresolba niyan sa isipan niya. So that's it for your second reading of the day. I hope na naka-resonate kayo. Naiisip niya po na during his or her lowest point in life, ikaw po ang kasama niya. And somehow, it brings back sorrow sa puso niya po. Yan po ang ating second reading of the day. For those of you po who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan mo lang po ako mako-contact. That's my only official and legit FB account. Ayan. And para naman po sa mga kapatid natin who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart. Maraming salamat po. At isa lang po sana ang pakiusap ko sa inyo, please, no skipping of ads po. Tulong nyo na po yan sana sa ating channel, no? Huwag nyo po sanang skip yung mga ads natin. Diyan din po tayo kumukuha ng pantulong at pang charity natin. And sabi ko nga po sa inyo, sana po napanood nyo na po yung first, second reading yesterday at yung first reading ngayon, at yung in-upload at nire-upload po natin kahapon para po dun sa mga taong hindi daw mabuksan or hindi daw makita. Ayan, maraming salamat po. And sa inyo po na gusto magpa-member sa akin, I would appreciate that talaga po from the bottom of my heart. Ang lagi ko pong paalala sa aking mga ever loyal and solid Lady Elena friends, family, and subscribers na I love you all from the bottom of my heart. Kahit nasang lupalo po ako ng daigdig, ako po ay magbibigay sa inyo ng reading of the day. Kahit nasaan ako, kahit masama ang pakiramdam ko, ako po ay tatayo at hahanap ng paraan na makapagbigay sa inyo ng reading of the day. Ayan. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And sabi ko nga po, no, just live one day at a time. Huwag mo muna pong problemahin ang mga susunod na okasyon sa buhay mo. Just live and focus for today, no? Hindi mo po masasabi ang buhay, kaya live one day at a time po, no? Ibuhos mo sa araw na to ang 3 bagay na makakapagpasaya sa iyo. Do 3 things to make yourself happy and sleep tonight. Iwasan po natin ang mag-isip sa mga masasakit na alaala. Kaya ayan po, no? And sabi ko nga po sa inyo that life is too short. Sabayan niyo po ako. Life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back now for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Pagpasensyahan niyo lang po yung boses ko. At talagang medyo malat pa po ako, no? Grabe na naman po kasi pag umuulan dito. Hay nako, ang tindi po, no? Init
ulan, init, ulan, init, lamig. Ay nako, saglit po, iinom lang po ako ng tubig. Ayan. Okay, so maraming salamat po. Magbabalik po ako ulit. Huwag po kayong malulungkot for our third and final reading for today. God bless you everyone and I love you all. Stay happy. Huwag po kayong masad. Ako po ay magbabalik. Salamat po sa lahat po ng nanonood sa lagi sa ating channel na Lady Lee Elena. Despite of ang daming naglalabas, ang bigla nagulat ako sa dami ng mga tarot card readers. I hope po na matulungan kayo lahat. And salamat po sa patuloy niyo pong paghahanap sa akin at sa loyal at solid. May mga nag-chat po dyan na iba ka po at talaga hinahanap po kita. Hindi kumpleto ang araw ko kung wala ka. Maraming salamat po. You know, it brightens my day at talaga po ang sarap sa pakiramdam na yung mga taong minamahal mo ay minamahal kang pabalik. Yan. So maraming salamat po sa patuloy niyong panonood sa Lady Elena channel. Okay? And yun nga po yung sinasabi ko, baka pwede niyo rin po i-follow ang Lady Lee Elena FB channel. Diyan po ako kasi naggagawa ng random calls para sa aking mga subscribers and followers. So dapat po ay kayo ay naka-follow din dyan. Okay? God bless you all. I love you all from the bottom of my heart. Yan. God bless you all po and I will be back for another set of reading. God bless you all. Bye!